Ate Aiden, Oh, pwede ba humingi ng favor? Kasi may business meeting ako, so isang linggo ako mawawala sa bahay. Walang kasama si mama, walang titingin. Baka pwedeng ikaw na lang, iwan ko muna dito. Andito yung mga gamit niya, nilagay ko na yung mga kailangan niya. Andito na rin yung diaper niya, lahat. So wala ka nang kailangan bilhin. okay lang naman sana kung ibang favor. Pero yung siya, ipagkakatiwala mo sa akin, Eh, baka nagkakamali ka. magulang mo rin naman yan, te, di ba? Teka nga, Alam ko mahal. namang hindi mo papabayaan si mama dito. Eto, ha? Sa tingin mo aalagaan ko yan? Di mo ba naaalala yung ginawa niyan sa akin? Ate naman, matagal naman na yun. Di mo pa ba nakakalimutan? Yun na nga yung problema eh. Matagal na. Pero yung sakit nandito pa rin, Arian. Hindi mo kasi maiintindihan kasi hindi mo pa naranasan maging ina. Kaya kung yan, dito yung mag-stay, wag na. Humanap ka na lang ng ibang magbabantay dun sa bahay niyo. Kesa naman dito, sasakit pa yung utak ko, pati yung puso ko na dahil sa kanya. Pwede ba ate, pagpasensyahan mo naman na isang linggo lang. Magtiis ka muna ng isang linggo. Wala lang talaga mapag-iwanan kay mama. Kung meron man, hindi ko pipilit dito yan eh. Ay na nga eh. Hindi mo kasi naiintindihan. Pwede ba umalis na lang kayo? Alam mo ikaw, ang hirap mo din pakiusapan. Ang simple-simple lang ng sinabi ko. Ayoko yang makita, di ba? Nako, ate, pasensya na talaga. Hindi ko kayang pagkatiwala si mama kung kani-kanino lang. Nanay mo naman to. Alam ko, hindi mo matitiis yan. Sige na, madalate na ako sa flight ko. May nahabol ako. Andito lahat ng gamit, ha? Andito, okay? Ma, sabit lang. Andito ka muna kaya. Ate, ha? Uuwi din naman ako agad. Ano? Masaya ka? Kasi pumayag ako, nandito ka muna magstay? Para sabihin ko sa'yo, magiging imperyo yung buhay mo kung dito ka. Pasensya ka na. Isang linggo lang. Kahit isang linggo lang. Dapat nga hindi ka dito eh. Alam mo kung bakit, ha? Pati yung asawa ko, galit na galit sa ginawa mo sa amin. Alam mo, isang buhay yung nawala ng dahil sa'yo. Eden! Bakit naman pinapagalitan mo na naman yung mama mo? Huwag ka naman ganyan. Bakit hindi ko papagalitan? Eden, naririnig ko kasi ang lakas-lakas ng boses mo. Huwag mong sigawan yung mama mo kasi nanay mo yan. Dapat mahalin mo ang nanay mo. Tama po ba, Nanay Gina? Teka nga lang, Salamat, Renz. bakit parang nag-iba yung ihip ng hangin ngayon? Eh, di ba galit na galit ka sa kanya? Eden naman, syempre hindi ako galit. Joke lang yun. At saka, gustong-gusto kong alagaan nga tong nanay mo. Huwag ka na magalit, ha? Alam mo rin, hindi mo din naiintindihan eh. Ewan ko ba kung anong nakain mo at gustong-gusto mo yung alagaan yung matandang yan? Eh, wala naman yung kwenta, di ba? Eden, makinig ka na lang sa akin. Nasa tama akong pag-iisip. Dapat alagaan natin si Nanay Gina. Di ba po, Nanay Gina? Alam mo mabuti pa, Eden. Ihanda mo na yung pagkain, asikasuhin mo na, kakain na tayo. Sige na, sige na. Renz, salamat ha. Kahit isang linggo lang, pagtiyagaan niyo ako dito. Nanay Gina, huwag na kayong magpasalamat. Lagi-lagi kayong welcome. Akong bahala sa inyo. Tara po. Okay na po ba kayo? Oo. Tara po. Renz, ano yun? Bakit para namang bigla kang bumait dun sa nanay ko? Eh, di ba, alam mo naman yung malaking kasalanan niyang nagawa sa atin? Tingin mo babait ako ng ganun-ganun lang? Matapos ng lahat ng ginawa niya sa atin? Lalo na sa'yo. Sa magiging anak sana natin. Siyempre, hindi ako bumait doon. May pinaplano akong iba. Teka lang, anong plano mo? Basta, matutuwa ka. Surprise ko na lang sa'yo yun. Yung kape yung pinapatimpla ko sa'yo. Ayusin mo yun. Yun yung ipapainom mo kay mama. Naintindihan mo? Sige. Akong bahala, Eden, magtiwala ka sa akin. Basta ikakatuwa mo yung gagawin ko.
Doon ako. Ama, ayan na yung meriendang pinagawa ko kay Eden. Tsaka alam kong paborito mo yan. Ubusin mo yan, ha? Ah, kape mo. Talaga bang dapat pa ako pa magtimpla para sa'yo? Hindi naman yan baldado yung kamay mo, di ba? Eden, huwag kang ganyan makipag-usap kay Mama. Hayaan mo na. Sumunod ka nga sa akin. Mag-usap tayo. Renz, ano ba talagang ginawa mo sa mama ko? Ang alam kong ginawa ko sa mama mo, ikakatuwa mo rin naman, Eden. Parang Basta. nakakatuwa eh, hindi ko nga alam yung ginawa mo. Kinakabahan ako sa lahat ng ginagawa mo, ha? Anong kinakabahan? Lahat ng ginagawa ko para sa atin to, at saka ikakatuwa mo to. Kasi, bawing-bawi na tayo. Anong ibig mo sabihin? Ma? Ma? Ma! Ano ginawa mo kay mama? Renz! Eh, di ba sinabi ko naman na sa'yo, planado na lahat. Kaya, pinapakitaan ko siya ng mga mabubuting bagay para pagkatiwalaan niya ako. Tapos, kapag nakuha ko na yung loob niya, ayan, tingnan mo, ininom niya yung kape na pinatimpla ko sa'yo. Ibig mo sabihin? Nilason mo si mama? Eh, di ba yan din naman yung gusto mo? Eh, tsaka yung gusto natin, bawing-bawi na tayo sa lahat ng mga ginawa niya. Nakaganti na tayo. Eh di, buhay ang kapalit ng nanay mo sa buhay ng baby natin. Kasi di ba, tuwan-tuwa siya nung nakunan ka. Renz, pwede ka naman gumante. Tayo, sa ibang paraan, pero hindi ganito. Ano gagawin natin, ha? Paano ba ginanap siya sa akin ni Arian? Eh di, ilibing mo na. Halika na, maghuhukay na ako. Huwag kang mag-alala, planado na to lahat. Akong bahala. Umalis ka nga dyan. Ako nang bahala dyan. Te, Arian, Asa si mama? nagpapahinga. Teka lang, bakit ka ba bumalik ka agad? Akala ko ba isang linggo ka pa dun sa business trip mo. Eh, maagang natapos yung business meeting namin kaya pinuntahan ka na si mama ngayon para sunduin na kasi alam ko namang napilitan ka lang na dito mag-stay si mama eh. Ganun ba? Eh, pwede naman si mama kahit kailan niya gusto dito, kahit free siya dito. I mean, Teka lang. feel at home si mama dito, kaya umalis ka na, okay lang. Kami na bahala, ako na May bahala. something sa'yo. Okay ka lang ba? Bakit naman hindi ako okay? May... Ate, kilala kita. Ano nangyari? Ano bang pinagsasabi mo? Sinabi ko, di ba, okay lang si mama, kaya umalis ka na. Nagpapahinga si mama, baka marinig tayo, ma-stress pa yun. May nangyari kay mama? Wala! Ma? Wala! Sinabi, tulog siya eh. Eh, bakit parang ano ka? Balisa ka. Alam mo ate, sabay tayong lumaki. Alam ko yung mga ganyan ang galawan mo. Ano, may nangyari? Sabihin mo na. Ano ba, pinagbibintangan mo ba ako, ha? Hindi Wala kasi- akong ginawang masama kay mama. Hindi kita pinagbibintangan, pero parang may something sa'yo. Ma? Ma? Oh, Kuya Renz. Ay, nako. Ano ba yun? Bakit Si ang Mama ba? iingay nyo? Si Mama tulog ba? Tulog ba talaga? Oo. Ang himbing ng tulog niya. Eh, ba't hinahanap ba? Tsaka ba't bigla kang umuwi, Aryan? Eh, kasi natapos nga yung business meeting namin ng maaga, kaya dumali na ako papunta dito para makuha na si Mama. Kasi alam ko namang ayaw ni ate andito si Mama, hindi siya comfortable. Hindi yun totoo. Hindi naman. Oo. Alam mo yung ilang araw niyang pagstay dito, nagkasundo na kami, nagkapatawaran na kami, diba? Oo, mas mabuti pa bumalik ka na ng business trip mo kasi baka mamaya. Eh, tapos na nga, kaya nga napaaga yung dating ko. Kaya si Mama, kukunin ko na te, ha? Ma? Hindi nga, tulog pa kasi. Alam niyo naman kami, diba, pag nag-alaga kami. Parang alanganin yung tulog ni Mama. Ano ka ba, Arian? Sabi nagpapahinga si mama, hayaan mo muna matulog. Kaya umalis ka na, umuwi ka na lang muna magpahinga ka. Alam kong pagod ka sa business trip mo. Parang alanganin naman yung pahinga ni Mama. Anong oras na? Siya doon naman atang late to. Arian, anak! Eh, si Mama yun. Arian! Ma? 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 Oh, Buhay ka pa? sabi ko na eh. Parang biglang-bigla kayo, no? Parang gitlang-gitla kayo sa pangyayari. Bakit buhay ka pa yung tanong mo sa nanay? Kay Mama. Kasi kanina nakatulog siya eh. Kala namin na masarap na yung tulog. Kaya ngayon, nabuhay siya ulit. Kasi gusto nila akong lasunin, Arian. Huy, hindi ah! Akala nila, kinain ko yung ibinigay nilang pagkain. Eh, Hindi ako naging welcome dito, Arian. Nakita mo, hindi ako naliguan, hindi ako napalitan ng damit.
Ate? Seryoso ba talaga? Ha? Nagawa lang naman Talagang plano mong patayin si Mama? Hindi ko siya planong patayin. Eh ano? Nagawa lang yun ni Renz. Kasi gusto niyang gumanti kay Mama. Dahil sa ginawa niya sa akin. Oh, ano ngayon, Aryan? Eh, tama lang naman sana yung ginawa namin. Hindi ko alam bakit nabuhay pa to. Eh, di ba tuwan-tuwa ka nung nakunan si Eden? Nung hindi nabuhay yung magiging anak sana namin? Walang may gusto mawala yon. Hindi yung ginusto ni Mama. Kaya naman ginawa yun ni Mama eh. Kasi para ma-realize mo yung mga mali mo. Pero may natutunan ka ba? Eh sana ng panahon ay nag-iingat ka para hindi nawala yung dinadala mo. At saka, ngayon, di mo makalimutan yon. Itong bahay na to, kala mo ba sa bulsa ko galing yung pera pinambili nito? Ha? Para hindi na kayo nag-renta mag-asawa? Kay Mama lahat galing to. Yung mga nangangailangan ka ng pera, may problema kayo. Kala mo bulsa ko rin nanggagaling yun? Hindi. Hindi sa bulsa ko yun. Kay Mama lahat yun. Kasi sinabi niya tulungan ka. Pero hindi niya sinabing kanya galing. Kasi ayaw niya malaman mo. Tapos ano, gagantihan mo ng ano, buhay din kapalit? Nag-iisip ba kayo? Ha? Hindi mo kasi alam eh. Ano yung naramdaman ko? Ako sisisihin mo? Kaya nakunan ako? Hindi ko yung kasalanan. Kasi Kasalanan yun ng mama nyo kasi yun yung may gusto. Siya yung may gusto na makunan si Eden. Walang may gusto nun. Walang may gusto nun. Pinaalis ko siya ng bahay para bigyan siya ng leksyon sa maling ginawa niya. Ngayon na nasabi mo na magulang ka na rin, alam mo ba kung anong naging pakiramdam ko ng mga panahong yun? Sinong magulang na gusto na mapariwara ang anak? Walang ganun. Pero kayo ng mga anak ko, yung pagtangkaan nyo ako na patayin, hindi ko isip na magagawa nyo sa akin yun. Ma, sorry na. Nagawa lang namin yun kasi dahil sa anak namin na magiging apo mo sana. Sorry po. Kaya niyong gumawa kahit ilang anak. Pero yung ina, nag-iisa lang yun. Ma, sorry na. Sorry na kung sa ganitong paraan kami gumanti sa'yo. Sana mapatawad mo kami. Sana naisip niyo yun bago niyo planuhin. Patayin si Mama. Aryan, Umalis na kayo dito! Alis! Ha? Sorry iniwan kita dito. Pahinga ka na muna. Doon, ihatid kita sa kwarto. May tatawagin lang ako, attorney.